However, at the Manila Memorial Park, visitors are allowed to stay overnight. Let's get more updates from mobile journalist Amy Atienza. Amy, lahat ba nang nandyan pa ngayon sa oras na ito mag-overnight at saan sila magsistay? Good evening, Sean. Dito nga sa Manila Memorial Park sa Parañaque City, ilan na din yung mga nakausap natin na nagtayo nga ng tent. At kahit dito sa medyo area ng tabi ko, may nakaset up na tent dyan pero wala pang tao. So inaasahan natin na mamaya-maya nga ay dadating na yung ibang mga bisita dito para nga mag-overnight. Sabi naman nila dito sa Manila Memorial Park, wala naman daw restrictions pagdating nga dito sa laki, pati na rin sa hugis ng tent na kanilang ise-set up dito mismo sa loob ng sementeryo. At yun nga, inaasahan pa natin na may ilan pa rin mga aalis dito na nagsistay at nagpapagabi lang para mapalipas yung traffic kasi kung makikita din natin sa labas, sa may main entrance, napaka bigat na ng daloy ng trapiko. So inaasahan natin na may ilan-ilan pa rin dito na nandito na magsistay talaga dito sa Manila Memorial Park, Sean. Okay, kamusta naman yung setup dyan, no? Meron bang mga places for them to eat, mga mesa, may mga banyo ba? Sapat ba ang banyo? Nung nakausap natin Sean, yung pamunuan ng Manila Memorial Park, meron naman daw 10 comfort room stations na pwedeng puntahan ng mga bibisita dito. Bukod pa nga dyan, accessible naman yung food dahil may mga food stall na naka-install dito mismo sa area ng Manila Memorial Park. At kung makikita rin natin, yung mga tent kasi na nakaset up dito mismo sa sementeryo, yung mga tent yan na dala mismo nila. So yung mga tables and also yung mga chairs na ginagamit nila ay sa kanila mismo. So yun ang mga kinakailangan lang din sundin. Walang maipro-provide fully ang Manila Memorial Park dahil most of the things nga na makikita natin dito sa area ay kanila mismo. Okay, so bring your own. At mukhang, Amy, mas maluwag ang patakaran dyan, no, sa Manila Memorial Park. Meron din bang mga pinagbabawal na dalhin sa loob compared to other cemeteries, specifically yung mga public ones? Kung maririnig din natin yung nasabi ni Marimon kanina, hindi kasi maaaring pumasok yung mga sasakyan sa loob ng Manila North Cemetery pero dito sa Manila Memorial Park, makikita natin na accessible pa naman sa mga sasakyan pati na rin sa mga motorista itong mismong area. Yun nga lang may designated na parking zones dito mismo sa loob ng sementeryo. Pero bukod pa dyan, Sean, pinagbabawal din dito sa loob ng sementeryo. Syempre yung mga usual na ipinagbabawal sa loob tulad na nga lang ng mga flammable materials, mga patalim, pati na rin illegal drugs at yung mga loud sound systems para nga daw hindi ma-disrupt yung solemnity nitong All Saints Day. Clarify lang natin, Amy, pwede ba pumasok yung mga kotse kahit tomorrow, November 1 at hanggang November 2? Yes, as long as meron pang area and space dito, though medyo kung naikot din natin to kanina, hindi na rin parang kulang-kulang na rin yung parking spaces. Pero hanggat sa meron pang space, pwede pa naman daw pumarada dito yung mga sasakyan, lalong-lalo na kung mag-overnight sila. At nagiging priority nga lang din ay yung mga senior citizens, mga PWD, yung may mga kasamang PWD at senior citizens dito para nga meron silang mas maayos na pahingahan lalo na kung mag-overnight sila, Sean. And Amy, usap-usapan din ngayon, no, na nagbigay daw ng flowers si President Bongbong Marcos sa puntod ng mga Aquino. Normal ba yan? Every year ba yan nagyayari? Or is it protocol, kumbaga? Kung maalala natin Sean, last year ganun din naman yung naging pangyayari dito sa Manila Memorial Park, lalo na doon sa puntod ng pamilyang Aquino. Nagkaroon nga din yan ng discussions, pero nagiging tradisyon na rin daw kasi yan ni Pangulong Bongbong Marcos dito. At yun nga, kanina rin may nakausap tayo na ilang mga tagahanga o taga-suporta nitong pamilya Aquino at nasabi nila na medyo nakakagulat nga raw na yung bulaklak mismo na nandoon sa puntod ng mga Aquino, yun daw yung bulaklak na galing pa mismo sa Pangulo dahil sanay sila na yung mga bulaklak at kandila na nalalagay doon ay yung mga kandila at bulaklak na galing talaga mismo sa mga taga-suporta ng pamilya Aquino, Sean. Okay, and bukod sa pamilya Aquino, sino-sino pang mga notable o sikat na personalidad ang nakalibing dyan sa Manila Memorial Park? At kamusta ang sitwasyon sa kani-kanilang mga puntod? Actually, medyo nagiging mahaba-haba din yung lakad kapag galing tayo dun sa main entrance at bibisitahin natin
yung mismong puntod ng ibang mga artista. Pero ilan nga sa mga notable pa dito ay yung puntod ng mga aktor na sina AJ Perez at Rico yan. At nakita na rin natin kanina na may mga supporter din na nandoon at syempre bumibisita. May ilan na nagdadasal pa at nagstay for longer minutes para nga maalala din yung presensya nila, lalong-lalo na dahil nga sa impact na nagawa nila sa kanilang mga tagahanga. Alright, maraming salamat sa iyong update. That was mobile journalist Amy Atienza from Manila Memorial Park.